po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang balita na nakita natin. Galing po sa DZRH News, kanila po yan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Sabi po kasi dito mga kababayan, nagsimula ng humingi ng suporta ang Makabayan Black sa Kamara para sa impeachment laban po dito kay Sara. At dito mababanggit din yung isang possible na impeachment pa na isasampa or i-complain laban po dito kay Sara mga kababayan. Dahil ang pagkakaalam ko parang may hinihintay pang isa para magdire-diretso na po itong usapin ng impeachment dyan po sa Kamara. So ito, pakinggan po natin yung balita. Samantala, kausapin natin si ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Ito ay may kinalaman doon sa impeachment na isinampa na sa Kongreso at ang balita natin ay marami pang nagpaplanong magsampa nito. Samantalang ang sabi mismo ng Pangulo ay itigil na ito, wag na itong gawin sapagkat maghati-hati lang ito lalo sa bansa. Ay, Banat Boy, shoutout bro ha. At marami pang problema ang dapat harapin ng gobyerno. Congressman Franz, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Manong Deo, kay Sister El at sa inyong mga taga-subaybay. Congressman Franz, si Henry Uri po are. Congresswoman, ma'am, good morning. Henry. Opo, absent Henry, sila kay ma'am, naglalaba. Opo. Good morning, Henry. Yeah. Opo, Congressman, ito hong mismong galing sa Pangulo na kanyang pakiusap na huwag nang ituloy ang impeachment, huwag nang sampahan ng impeachment ng pangalawang Pangulo sapagkat yun na nga, maraming problema raw ho ang gobyerno. Ano ang inyong tugon dito? Itutuloy pa ba ninyo ito at manganganak pa ba itong impeachment na ito na isinampa na sa Kongreso? Oo, Henry, kami ay resolved na ituloy itong impeachment. Nako. In fact, nagsisimula na kaming mag-gather ng mga support, pirma ng aming mga colleagues para umusad na yung impeachment. Yun namang sinabi ni Pangulo Marcos, well, syempre nadismaya ako dahil kasi separation of power, so dapat hindi siya although may sarili siyang Hindi, kasi opinion lang ng presidente yon mga kababayan. damin or feeling kung kaugnay ng impeachment. Nakikreate kasi ito ng confusion among members of the House of Representatives. So sana hindi na siya nagsalita ng ganyan kasi this is a mandate ng House of Representatives ng Kongreso, kaya tingin natin ay uncalled for yung ganong mga sinasabi. Pero maganda dito mga kababayan, si Congresswoman Franz Castro nangangalap na ng perma. Ibig sabihin talagang tutuluyan nila etong si Sara mga kababayan at talagang determinado sila na ipa-impeach etong si Sara. Kasi kumikilos na sila mga kababayan mismong nanggaling dito sa bibig ni Congresswoman Franz Castro mga kababayan na talagang nangangalap na nga sila ng perma ng kanilang mga colleagues para mapabilis etong issue ng pagpapa-impeach dito po kay Sara. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa amin. Ang House Speaker, ano ho ang sabi kung kayo'y nagkausap na doon sa panawagan ng Pangulo? Well, wala po kaming chance na magkausap ni Speaker. Basta kami po sa Makabayan, nag-file kami. Nag-endorse kami nitong impeachment complaint based po doon sa sinubmit sa amin nung 75 na member ng iba't ibang mga organization. Congresswoman Castro, ma'am, kumusta na po? Ano po ang update nitong nilaunch ninyo na impeachment signature campaign laban po dito kay Vice President Sara Duterte? Well, kami ay nag-send ng copy sa aming mga colleagues para maintindihan nila at makita nila. Kasi anyway, lahat naman nakafocus doon sa mga hearing ng Committee on Good Government. So, halos lahat naman ng ating mga colleagues ay alam na, Alam na kasi isa lang naman yung grounds namin dito, yung betrayal of public trust. Yung mga documents, videos, mga hearings, yun ay mga patunay, na ng mga claim namin dito sa aming mga grounds. Kaya, nagbigay kami ng copy sa ating mga colleagues. So, tingnan natin by Monday kasi mag-iikot na kami ng signature form kung pipirma na sila.
Congresswoman, kayo ba ay nasa Kasi mga kababayan, next week, ibig sabihin sa Monday, dapat ano yan mga kababayan, puspusin na nila, ika nga, bilisan na nila mga kababayan yung pagpapangangalap ng perma kasi nga para magdire-diretso na yan. Kasi kung hindi na yan mapapag-usapan by next week, wala na mangyayari dyan. Ano po, at yan ay maliwanag na sinabi ng isang political analysis, political expert na yan ang nakikita niya. Na kapag ka next week ay hindi pa umusad dyan, ibig sabihin, wala nang pupuntahan yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Malakay Ay, Ma'am Dolly Babes, may galab shoutout ha. niyang din nung isang gabi ho na nagpatawag ang ating Pangulo ng ang ikay fellowship with the Congressman? Ay, no po, Henry, hindi kami pumupunta sa mga fellowship sa Malacanang. Iniisa sa inyo wala hong pumunta? Wala po. Okay. Pero kayo ba'y sumasang-ayon doon sa sinasabi niya na ang impeachment ay hindi na dapat pagtuunan ng pansin sapagkat mas maraming problema ang bayan na dapat pong asikasuhin? Hindi po, no? Kasi kami naman, separate naman yung ginagawa natin dito sa House of Representatives. Yung mga problema ng bayan, kami naman nire-resolve din namin dito through legislative mga measures and activity. So, gano'n na lang siguro, no? Gawin namin yung aming mandato, ang executive, gawin din yung kanilang mandato. Ito, katulad ng inflation at iba't iba pang mga problema, economics, meron kaming committee para mapag-usapan po yun at ongoing po yan, December 10 to 11, yung pagtutuloy niyan. Congresswoman, ma'am, so hindi po kayo nag-agree na nabanggit po ng Pangulo na ito ay waste of time, pagsasayang lang daw po ito ng oras. At sa kabila nga po ng pakiusap niya na wag na lang ituloy dahil nga nabanggit na din kanina ni partner Henry na ito ay may mas maraming mga bagay tayong dapat pagtuunan dito sa ating bansa dahil marami tayong mga problema at hindi naman magbebenepisyo ang bawat Pilipino rito. Magbebenepisyo po, no, with due respect sa ating Pangulo, magbebenepisyo po ang mga mamamayan dito kasi ito ay may kaugnayan sa misuse of funds na 612.5 million, no. Yung accountability, mahalaga yan, no, sa ating taong bayan na ang official talaga ay sa public trust, dapat ay pinangangalagaan nila ito at makikita ng taong bayan kung ang mga... Kasi mga kababayan, ito klaro lang natin ha. Ito, inuulit-ulit ko kanina pa. Yung sinabi ng presidente, hindi po yun pakiusap niya. Yung sinabi ng presidente, opinion niya po yun. Ano po, at kung siya daw ang tatanungin, wag nang pagtuunan ng pansin etong kay Sara. Opinion niya po yun, mga kababayan. So ngayon, hindi naman pinagbabawalan ng presidente etong mga congressman, mga kababayan, kung ano yung gagawin nila about dyan sa impeachment niyang si Sara Duterte. At hindi naman pinagbabawalan ng presidente, mga kababayan, ang mga kababayang Pilipino po natin na gustong mag-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Kasi baka mamaya ang lumabas dyan, pinipigilan ng presidente, mga kababayan, yung mga kababayang Pilipino po natin na mag-file ng impeachment laban po dito kay Sara. At baka mamaya ang palabasin din ng iba, hinaharang, pinipigilan ng presidente ang impeachment laban kay Sara. Yung pong sinabi ni PBBM, opinion niya po yun. Mga kababayan, so nasa sa kanila, naandi dito kina Franz Castro kung ano ang gagawin nila. Kung sila ba ay susunod at pakikinggan yung opinion ng presidente or ipagpapatuloy nila yung gusto nila, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Official, ang mga employee ay maayos, no, yung paggampan ng kanilang mga tungkulin, maayos yung paggasta ng mga pondo na ibinibigay ng mga taxpayers, ay malaki po yung benefit. Tama, Ma'am Sally Garcia, opinion niya ng presidente, the rest, mga complainants, then ang masusunod. Palagay, correct me if I am wrong. Tama po. Tama kayo dyan. Kasi sila masusunod dyan, hindi naman kasi nagbabawal ang presidente na mag-file kayo ng impeachment complaint laban kay Sara. Walang ganon. Ito, no, sa bawat individual na mamamayan. So, yun po yung inaano natin na nia-assert namin na mas malaki yung magagawa ng ating ng impeachment dahil i-account mo, put into account itong mga
pantaas na opisyal ng gobyerno na Mm. nagmi-misspend or nagwawaldas ng pondo ng ating mga mamamayan. Aha. Tama. Congresswoman, yeah, go- if you have a follow-up, go ahead, Sister. Ang siguro lang po, last on my end, ang grounds po ng complaint ninyo ay betrayal of public trust. Congresswoman ma'am, mayroon po bang plano ang Makabayan Black at iba pa pong mga nagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na magsampa rin po ng kaso sa korte? Wala po akong alam. Ang alam lang po namin yung sa NBI. So, on our part, wala pa po kaming alam na magsasampa ng criminal case against Vice President. Aha. Congresswoman, kailan kayo ho din mag-i-initiate na maimbestigahan ang iba pang mga ahensya ng gobyerno from the Office of the Vice President down to other government agencies na mayroon pong kanya-kanya at malalaki rin at Yan. bilyones din pong mga confidential fund? Ay, Henry, hindi ko lang alam yung month, no? Siguro August 2023, meron kaming House Resolution, ang Makabayan, no? Si Congressman Raul Manuel, si Congresswoman Arlene Bros, at saka ako, nag-file kami ng House Resolution para imbestigahan lahat ng may mga confidential funds, including the Office of the President. Meron po kaming diba? file na yon. At kasunod po nun, nag-file din Yan, no, ito, magandang sagot to doon sa mga DD-shit na nagsasabi na bakit lang daw yung opisina ni Sara yung pinag-iinitan. Dapat daw imbestigahan lahat. Ito, kontra din to mga kababayan doon sa sinabi ni Bato. Diba, nanawagan etong si Bato na dapat imbestigahan din daw ang opisina ng presidente. Nagkataon lang kasi mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko nung nakaraan, nagkataon lang na unang nabola mga kababayan etong opisina ng Vice Presidente. At saka una-unahang pagkakataon nalaman ng taong bayan na di umano may mga pera pala na nawawala at hindi maipaliwanag. Na di umano'y naibulsa na ni Mary Grace Piatos mga kababayan. So nagkataon lang na nauna yung sa opisina ng Vice Presidente. Pero yan po talaga mga kababayan ay iimbestigahan lahat. Ayon pa nga dito kay Congresswoman Franz Castro na kasama mga kababayan kahit ang opisina ng presidente. Ang problema pagka inimbestigahan nila yung opisina ng presidente mga kababayan, makikita nila na napakalinis doon. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una nagsalita dati si Mig Subire na talagang nakadetalye peso by peso kung paano dinisburse mga kababayan ng opisina ni PBBM yung confidential funds at saka yung intelligence fund. Kaya nga wala silang makitang butas. Ano po, so ngayon, eto mga kababayan maliwanag na lahat naman iimbestigahan yung mga opisina na may mga confidential funds. Nataon lang na nauna etong kay Sara. Walang ginigipit, walang pinupunteriya at walang pagmamalabi sa investigasyong ito. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. kami ng bill para ma-abolish itong mga confidential funds. Opo, pero since it was August pa ho, kailan po kaya ito ma-implement, masisimulan at magkakaroon ng... Opo, oo. Hindi nga po ito nasama doon sa good government na House Resolution. So hopefully po ima-manifest namin kasi gumagawa na kami ngayon ng mga panukalang batas kaugnay ng confidential funds at saka yung tungkol doon sa function ng ng special disbursing officer. Yun po. So isasama po namin yan sa discussion pero kung nag-initiate po, last year pa kami nag-initiate nung question natin yung confidential funds na 125 ni Vice President. Pero mainam po na ito ay inyo pong siguro ay matutukan sapagkat to erase the doubt na may pinipili at meron lamang kayong ahensya na pinupuro dito sa investigasyon. Ako, sangayon ako dito mga kababayan na dapat matutukan nila lahat. Yung mga opisina na may confidential funds, dapat maimbestigahan po nila lahat para hindi masabi ng mga taga-suporta nitong si Sara Duterte na ginigipit yung opisina nitong si Sara at pinipili lamang ng Kamara yung mga iniimbestigahan. So mas maganda lahat maimbestigahan at lahat malaman ng taong bayan kung paano nagagamit ang pera ng mamamayan. Ako, sang-ayon ako dyan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Na ito. Ito ho ba sa tingin ninyo next year ay magiging magmamaterialize ito na lahat ng mga ahensya na inyo pong gustong paimbestigahan ay maimbestigahan na?
Yes po, Henry. Kaya lang nga po, di po, syempre, dito sa leadership, tinitingnan nila kung ano yung pinaprioritize nila na resolution. Kaya nagkataon na ang pinprioritize na si resolution tsaka yung mga privilege speech ay yung dinidinig ngayon dun sa Committee on Good Government and Accountability. Pero siguro kung bilyones yung confidential fund din ng iba, dapat ma-prioritize din po ito, Congressman Castro, ano ho? Yes, oo, tama ka nga, Henry, no. Sana ma-prioritize din ito Ama. ng ating Kongreso. Okay. Last from my end also, paano, mayroon pa bang kahit may panawagan ng ating Pangulo, mayroon pa ba isa sa inyo na miyembro ng Akbayan, ng Makabayan na mag-i-sponsor pa ng mga papasok na impeachment complaint? Ang balita po namin, Henry, no, parang mayroon pang papasok na impeachment complaint. Di lang namin alam kung kanino, saan manggagaling ng mga organisasyon o mga mamamayan. Opo. Na i-endorse po din po ng aming mga kasamahan. So, sa bahagi lang po ng Makabayan, so ito po, no, nag-undergo na po kami ng signature campaign. So in other words po, kung papa-sponsoran sa inyo, willing pa rin kayo at handa kayo mag-sponsor nito? Yes po, no, kung makikita natin yung mga grounds doon sa impeachment complaint. So madadagdagan pa po, Congresswoman Franz Castro, ma'am? Yes, opo, madadagdagan pa. Alright. Ma'am, Ayun mga kababayan ha, maliwanag na may magpa-file pa ulit ng impeachment complaint at handa po itong sina Congresswoman Franz Castro na mag-sponsor ulit mga kababayan doon sa mga papasok pa na mga impeachment complaint laban po dito kay Sara. Pero maliwanag dito mga kababayan, sa Lunes, magsisimula na silang mangalap ng mga pirma ng kanilang mga colleagues para bumilis yung proseso mga kababayan ng impeachment nitong si Sara at makarating na agad mga kababayan ng Senado. Ano po, kasi pagka nakakuha sila ng 1/3 na pirma mga kababayan, na signature ng kanilang mga kasamahan, o di mapapabilis na yung impeachment ang pag-usad dyan po sa Kamara. Ang tatanungin na lang dyan mga kababayan, paano pagdating ng Senate? So ngayon, pakinggan naman natin mga kababayan or basahin natin etong nakita nating article na kung saan eto pong isang congressman ay sang-ayon mga kababayan dito po sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero na di dapat magkomento ang mga senador sa impeachment. Bakit mga kababayan? Ito para maliwanag. Baka hindi kasi naiintindihan ni Bato de la Rosa. Paintindi natin. So sabi dito, eto daw, sang-ayon si Deputy Majority Leader at La Union 1st District, Representative Paulo Ortega sa naging pahayag ni Senate President Chis Escudero na hindi dapat magpahayag ng komento sa publiko ang mga senador hingil sa mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit daw mga kababayan? Eto, basahin pa natin. Sabi dito, matatandaan sa isang pahayag kamakailan ay sinabi ni Escudero na hindi dapat magkomento ang mga senador hingil sa issue ng impeachment dahil sila raw sa Senado ang nakatalagang duminig sa mga kaso ng impeachment. So, ibig sabihin, sila yung magsisilbing parang judge, mga kababayan, ng impeachment nitong si Sara kung sakasakali. Magsusuot sila nung parang kulay na sereno, mga kababayan, na mahaba yun parang sa isang husgado. Ano po, so ngayon, parang katulad ng mga sa Chief Justice ng ating Supreme Court. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, sa isa namang press conference nitong Huwebes, Disyembre 6, naiulat ng Manila Bulletin, binanggit ni Ortega na tama ang sinabi ni Escudero dahil wala umanong judge ang nagsasabi ng kanyang panig sa kaso. Saan ka ba naman nagkatala? Ikaw yung magsisilbing judge pagdating ng Senado ng impeachment laban dito kay Sara, tapos ngayon pa lang nag-iingay ka na sa social media at sasabihin mong hindi ka pabor, hindi ka tutol. So paano ka magiging judge niyan? Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, ito daw. Kasi wala naman pong judge na nasasabihin niya na pabor siya o hindi pabor sa ganitong kaso. Ani ni Ortega,
kahit saan pong judiciary kayo pumunta, wala pong judge na pupunta sa social media o kaya man lang sa publication na sasabihin niya na hindi ako pabor sa ganito, hindi ako pabor sa impeachment. Wala pong gumagawa nun. Kasi nga mga kababayan, unang-una, tanungin nyo, paano magiging judge? Etong si Bato de la Rosa, paano pa magiging judge? Si Robin Padilla, paano pa magiging judge? Sina Jinggoy Estrada, sina Binay, Nancy Binay, mga kababayan, sina Mig Subire, kung sila ay nakapagbigay na ng kanilang opinion na tumututol sila, hindi sila sang-ayon sa issue ng impeachment nitong si Sara. So paano pa nila magagampanan yung kanilang trabaho? Di ba mga kababayan? Yan ang tanong dyan. So sabi pa dito, matatandaan nung Lunes, eto pa daw, kaya nga nagbigay ng word of caution si Senate President at tama naman po yun. Naman po dapat ang gawin na if ever it reaches the Senate, saad pa niya. Sabi pa dito, matatandaan nung Lunes, Disyembre 2, nang inendorso ni Akbayan Party List, Representative Percy Sindanya sa Kamara ang unang impeachment complaint laban kay Duterte na inihain ng iba't ibang civil society leaders ng bansa. Bukod sa impeachment complaint, iaakyat na ang reklamo sa Senado na tanging may kapangyarihang magpasya sa lahat ng mga kaso ng impeachment. Maaring hatulan ng Senado ang opisyal sa pamamagitan ng 2/3 ng boto mula sa mga miyembro nito. Ang problema nga mga kababayan, paano pa boboto yung ibang senador kung ngayon pa lang sinasabi na nila na ayaw po nila na ma-impeach etong si Sara, tutol sila dyan at hindi po sila sang-ayon dyan. Ginagamit na nga lang nila yung opinyon ng presidente mga kababayan para makaiwas sila dun sa mismong usapin na dapat bang ma-impeach etong si Sara kasi hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan, ang interes ng taong bayan. So kayo, mga kababayan, tama ba ito? Press 1 kung sa palagay ninyo sa isang senador. Tama ba mga kababayan na wag silang magbigay ng kahit na anong komento about sa impeachment mga kababayan? At tama ba na wag silang magpakita ng emosyon po nila o saloobin nila patungkol po dito sa impeachment itong si Sara dahil sa sila ay magsisilbing judge pag ito po ay pumunta na or umakyat na dito po sa Senado? Press 1 kung sa palagay ninyo tama na wag silang magbigay ng opinion. Press 2 kung hindi mga kababayan. Kasi maliwanag naman dito, kung ikaw ay judge, hindi mo sasabihin kung ano yung magiging desisyon mo at hindi mo sasabihin kung ano yung nasa sa loob mo mga kababayan kasi wala pa naman talagang judge ang nagsasabi na bago mo litisin yung kaso, absuelto na si ganito, hindi ka pabor kay ganito. Wala pong ganon mga kababayan. So kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo at komento nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.